Para sa kanyang ikalawang kahilingan, hiniling ni Julie kay Seryu na habang buhay nang magkahiwalay sina Miyaka at Tamahome. Subalit dahil sa laki ng pag-ibig nila sa isa't isa, napapunta si Tamahome sa kasalukuyang panahon sa piling ni Miyaka. Bakit? Bakit kasama ni Miyaka si Tamahome? Sadyang walang makahahadlang sa dalawang pusong nagmamahalan. Ang pag-alay ng buhay. May oras pa tayo bago dumating si Jerry. Kaya mabuti pa, ipasyal muna natin si Tamahome. Minsan, pinangarap ko na nagkakilala kami ni Tamahome dito sa mundong ito at magkasama kami na namamasyal. Magkahawak ng kamay habang naglilibot kami. Tulad ng isang magkasintahan. Ang galing! Hindi ko inaasahan na matutupad palang pangarap ko. Dito ba tayo magkikita ni Jerry? Oo. Wala siyang anino. Nasaan si Kenny? Meron lang siyang tinatawagan. Ayun siya, oh. Ikaw na lang ang mamili ng kakainin natin. Sino ba ang tinatawagan mo? Wala. Ha? Gusto lang kita makausap sandali. Bakit? Miyaka, makinig kang mabuti. Kapag muli natin binuksan ang mahiwagang aklat ng langit at lupa, makakabalik si Tamahome sa kanyang mundo. Kaya lang hindi ka na makakasama sa kanya. Bakit? Sir, nakapili na po ba kayo ng kakainin nyo? Ha? Teka, meron ba kayong siopaw dito? Ha? Kung walang siopaw, kahit wonton mami na lang. Paumanhin, pero hindi po Chinese restaurant ang kainang ito. Ganun ba? Ito na lang. Ano ba itong tinatawag na red tea? Iyan po ang tsaang nilalagyan ng gatas. Ano sabi mo? Ano yun? Anong ibig mong sabihin? Ang pangalawang kahilingan ni Julie ay hindi ka na makakabalik sa libro habang buhay. At yung bagay niyan, Miyaka, ang gusto kong sabihin sa'yo kanina pa. Hindi! Hindi totoo yan! Nangako ako na makikipaglaban ako kasama nila. Paano na yan? Baka mawala na sila ng tiwala sa akin. Mahihirapan ka, Miyaka. Harapin mo ng katotohanan. Hindi na ikaw nahirang na Suzaku. Ordinaryo estudyante ka na lang nakukuha ng entrance exam. Salamin? Hindi ko makita ang sarili ko sa salamin. Bakit? Ibig mong sabihin, hindi ko na sila makikita kahit kailan? Hindi ko alam paano ko sasagutin ang mga tanong mo. Pero may problema tayo kay Tamahome. Bakit? May kutob akong hindi niya kakayanin mabuhay sa ating mundo. Alalahanin mong isa lang siyang tauhan sa libro. Miyaka, kung akong tatanungin mo, kailangan na siyang bumalik sa loob ng libro. Parang, yun din ang gusto niyang mangyari. Ayoko. Miyaka? Ayoko. Hindi ko ito matatanggap. Ayoko. Miyaka? Bakit ba? Basta, hindi ako makapapahig na malayo sa kanya, kuya. Miyaka, pwede ba makinig ka sa akin? Totoong tao ka. Naintindihan mo ba? Siya naman hindi totoong nilalang. Wala siyang anino at wala rin siyang aninag sa salamin. Hindi siya nababagay dito sa totoong mundo. Siya inilikha lamang para sa libro. Tamahome, narinig mo? Ano bang ibig niyong sabihin? Tamahome. Totoo ba ang sinabi niyo? Hindi ba kayo nagbibiro, Miyaka? Tandaan mo, isa ka lamang tauhan sa libro. Yun pala ang ibig sabihin ni Julie.
Isa akong kathang isip lamang. Hindi ako totoong tao tulad ninyo. At hindi lamang ako, pati na rin si Tasky at Chichiri, ang aking pamilya, ang aking mundo. Lahat ng mga ito ay kathang isip lamang. At mga tauhan sa loob ng libro na tinatawag niyo Aklat ng Langit at Lupa. Tamahome! Sandali lang! Saan ka pupunta? Ano nangyari? Jerry! Pasensya na, Kenny. Nahuli na naman ako. Mamaya na tayo mag-usap. Oh, teka! Ay, naku, init ng panahon, ano? Tamahome! Init ang tao, ano ba yan? May sale ba? Tamahome! Kaya nakapamili ka ng marami. Tamahome! Oo, kainit ka naman. Pautangin mo naman ako. Sige na. Ayan, sige pala mamayang gabi. Manood tayo. Ay, magaling naman tayan. Bili na kayo ng ticket para sa concert. Mura lang. Sige na. Lahat kami ay tauhan lamang sa libro. Hindi ka kathang isip. Para sa akin, totoong tao ka. Tamahome. Julie, Nagkita din tayo sa wakas, Miyaka. Nasaan si Tamahome? ano sabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Sagutin mo ang tinatanong sa'yo, Suzaku. Paano ka nakarating dito sa Boshi? Yan ang ribbon ng aming uniforme. Ibinigay ko sa kanya nang ako'y kasalukuyang nasa libro pa. At yan ang nag-uugnay sa amin para siya makarating dito. Pero bakit? Para ano pa? Sinabi ko na sa'yo noong paman. Hindi ako makakapayag na maging masaya siya sa piling mo. Hindi ka na makakabalik sa librong yon kahit kailan. At si Tamahome ay hindi maaring mamalagi dito. Teka, Julie, sandali lang. Makinig kayo sa akin. Layuan mo si Lady Julie! Kung ayaw mo magkahiwa-hiwalay ang buong katawan mo, narinig mo? Nahirang na Suzaku. Humanda ka! Sandali lang! Nakago, hindi pa ba tapos ang digmaan? Bakit hindi ka pa magpakita sa akin ngayon? Lumabang kayo! Hindi tayo maaaring umatras! Kamahalan! Tingnan nyo! Siya na nga. Magaling na kayo. Magpalakas na lang kayo ng katawan. Marami pong salamat sa inyo. Mag-iingat ka. Opo. Bilisan mo. Kailangan ng mainit na tubig. Opo. Sino pa ang susunod? Doon po tayo. Bini-bini! Si Mitsukake! Nandun po! Maraming ginagamot na pasyente! Ano ba naman yan? Nakakalimutan na ba niya sugatan siya? Mitsukake! Kamamatay mo yan! Alam mo ba? Huwag ka masyadong kumilos! Pakiusap! Itali mo ang benda. Opo. Mitsukake! Magtiis na lang po kayo ng konti. Malapit na kayong gumaling. Tulungan niyo na lang ako dito. Pwede ba? Ako na lang ang bahala sa mga pasyente. Sige na! Ako ang manggagamot. Hindi ko sila maaaring pabayaan sa ganitong kalagayan. Pero tutulungan ko sila. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Tungkulin ko to bilang manggagamot. Shoka! Shoka! Tulungan niyo po Ano kami! nangyari? Ang aking anak! Tulungan niyo po ang anak ko! Pakiusap po!
ba to? Wala na tayong gamot. Paano yan? Bibigyan ko siya ng banal na tubig. Wala na akong sapat na kapangyarihan na gumamot sa sino man. Kahit na hawak ko ito. Ngunit gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ano bang ginagawa mo? Mitsukake! Ubus na ang ating kapangyarihan. Kung sapilitan mong gagawin to, tuluyan ka na manghihina. Ang mga tagapagtanggol ng Genbu, nakalimutan mo na ba ang tungkol sa kanila, Chichiri? Ang kanilang katawan ay mahina na. Pero ito ay may taglay pa palang kapangyarihan na hindi natin inaasahan. Huwag ka na sana mapilit! Pabayaan mo na ako dito. Ako na bahala sa lahat. At magpahinga ka na. Sinuri ko. At Chichiri ko. Ba't hindi ko sila nagawang iligtas? Hindi totoo yan. Saksi tayo lahat. Alam mo yan. Walang sino man na may kasalanan. Tumigil ka na, Mitsukake! Shoka, tulungan mo akong iligtas siya. Tama na, itigil mo na yan! Mitsukake! Matigas ka talaga. Katapusan mo na. Tama na yan! Nakalimutan niyo na ba lahat? Mahalaga ang buhay! Kaya hindi ako makakapayag na sayangin niyo ito lahat! Hindi ko kayo mapapatawad! Kaya tumigil kayo! Ihinto niyo na ang pagkikipaglaban! Tamahome! Tamahome! Nasaan ka na? Bumalik ka rito, Suzaku! Huwag kayong mara sa akin, tandaanan! Ako ay isang tauhan lamang sa libro. At ang aking mundo ay nagmula lamang sa kaisipan ng isang manunulat at isinalin sa papel ang aking pamilya. Sinuri ko, si Chiriko, ang alaala ng aking pagkabata. Ang lahat ng yun ay walang katotohanan. Pero bakit ako nandito? Anong dapat kong gawin? Nais ko'y yagan mo, ngunit wala ka sa piling ko. Masarap malamang mag-ibig sa iyo, mahalin. Ibigin mo ako, damdam ng puso ko ang kagatan ng puso mo. Ilalaan sa'yo ang nagdahay ko. Pag-ibig ko'y totoo, dala ng puso ko ang paghihirap ng puso mo. Kakayanin kong lahat talaga sa'yo, mahal kita, di inanakaw ako. Wala akong anino. Pero nakakaramdam ako ng lamig. Miyaka,
Ang ibig bang sabihin na hindi na tayo maaaring magsama kailanman? Masakit. Magaling! Kunan na natin ang susunod na eksena. Scene 46, take 3, ready, action! Ayoko na! Tapusin na natin ang lahat! Anong sinabi mo? Nahuli lang ako ng konti sa ating usapan. Parati ka namang ganyan eh. Napapansin mo ba? Palagi mo na lang akong pinaghihintay ng matagal. Alam mo namang may trabaho ako, di ba? Sana naman maintindihan mo ako. Sawa-sawa na ako. Kung totoong mahal mo ako, patunayan mo naman sa akin. Maawa ka. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Ikaw lang talaga. Kahit ano pa ang mangyari, ang pag-ibig ko'y hindi magbabago. Kahit tayo pa ay magkalayo, kahit hindi na natin makita ang isa't isa, iibigin pa rin kita habang buhay. Mahal kong Miyaka, pinanganak tayo sa mundong ito para lamang sa isa't isa. Ang pag-ibig kong ito'y hindi magbabago habang ako'y nabubuhay. Tamahome, lagi ako sa iyong tabi. Hindi kita iwan kahit kailan. Yakapin mo ako na mahigpit, Tamahome. Tandaan mo, habang buhay mahal ko. Tatandaan ko. Miyaka, mahal na mahal kita. Hindi lahat ng pangarap matutupad, ganyan talaga ang mundo. Harapin mo ang lahat ng ito, unti-unting ito'y magkatotoo at magtatagumpay talaga. Buhay mo ay sasaya. Kapag problema mo'y sobra na, pakiramdam mo'y nag-iisa ka, ang bukas mo'y magugunaw na, walang karamay, nagugulhan ka. Paikot-ikot ang iyong mundo, nakakaloko, nakakalito, walang tutulong sa puso mo, tigilan mo ang pagluha mo. Ba't di mo tulungan ang sarili mo? Lumangot ka't harapin ang mundo. Ang puso mo, tatag ng loob, kayang-kaya ang pagsubok. Minsan luluhan ka ng gusto, pero di ka hinalito. Huwag kang sumuko, huwag kang tatakbo, lumaban kang buo ang puso mo at magtatagumpay talaga. Buhay mo ay sasaya. Hindi pa tapos ang pagtutuos natin. Nahirang na Suzaku. Tsuboshi! Alam mo naman na matagal na kitang gustong tapusin, hindi ba? Pero sadyang napakabait ng aming seryo. Nasaktan si Lady Julie dahil sa kagagawan mo. Ngayon ay paghihiganti ko siya. Huh? Bitiwan mo si Miyaka. Tamahome! Bitiwan mo siya, sabi! Miyaka! Kuya! Pakiusap, Kenny. Ingatan mo si Miyaka. At meron lang akong naisip parating sa lalaking ito ngayon. Tamahome! Miyaka, patawarin mo ako at naging makitid ang aking pangunawa. Ngunit ngayon, ay alam ko na. Sa kabila ng lahat, minahal mo pa rin ang nilalang na katulad ko. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit nilikha sa aklat ang 7 tagapagtanggol. At ito'y upang pangalagaan ka. Simula nang kayo'y mabuhay, saka pa lang kami nilikha sa isipan ng tao. Naiintindihan ko na rin ang mundong aking ginagalawan. Ang aking buhay ay nakalaan lamang para sa'yo. Ang kalangitan, ang mundo, walang ibang may nagmamay-ari sa akin kung di ikaw lamang. Wala akong dapat ikatakot kanino man. Wala akong dapat alalahanin pa dahil mahal kita.
Sa aklat ng langit at lupa, humarap sa isang madugong digmaan sina Nakago at Hotohori. Sa kabila ng mga sugat at sakit na dulot ng pakikipagdigma, nagawa pa rin ni Mitsukake na tulungan at iligtas ang lahat ng taong sugatan. Tutulungan ko sila. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Tungkulin ko ito bilang isang manggagamot. Shouka! Shouka! Tulungan niyo po kami! Ano nangyari? Paano ba to? Wala na tayong gamot. Paano yan? Bibigyan ko siya ng banal na tubig. Wala na akong sapat na kapangyarihan na gumamot ng sino man. Kahit na hawak ko ito. Pero gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Tama na! Itigil mo na yan! Mitsukake! Matigas ka talaga. Tapos ka na ngayon. Itigil nyo na yan! Nakakalimutan nyo na ba lahat? Mahalaga ang buhay! Kaya hindi ako makakapayag na sayarin ninyo itong lahat! Hindi ko kayo mapapatawad! Kaya tumigil na kayo! Ihinto nyo na ang makikipaglaban! Inialay ni Mitsukake ang kanyang buhay sa lahat ng tao. Samantala, binihag ni Tsuboshi si Miyaka at muling nagharap si Tamahome at Tsuboshi para sa kanilang huling laban. Pag-ibig magpasawalang hanggan. Sandali lamang po! Hoy, Gerard! Pigilan niyo po sila, mamang pulis! Kanina pa po yung dalawang yan! Huwag ka na mag-isipang tumakas! Tamahome! Huwag mo siyang pakinggan, Tamahome! Tumakbo ka na! Bakit parang nagbagong paraan ko sa pakikipaglaban? Pero kailangan ko siyang pigilan sa mga plano niya kay Miyaka. Sandali lang! Itigil niyo yan! Ang mabuti pa'y sumama ka sa amin sa presinto. Tamahome! Huwag na kayong makialam! Tingnan nyo! Huwag kang tatakas sa pakikipaglaban, Tamahome. Habulin mo siya. At huwag kang titigil hanggat hindi mo mawawakasan ang kanyang buhay. Matigas siya. Pero hindi ako magpapatalo sa kanya. Gaganti ako. Tsuboshi! Tumigil ka na! Sigurado akong wala magandang idudulot ang pakikipaglaban mo ito! Huwag ka makikialam. Mas mabuti pa manood ka na lang sa gagawin ko. Umalis na tayo dito, Miyaka. Umalis ka na sa lugar na ito, Tsuboshi! Tsuboshi! Ha? Tamahome! Akala niya matatalo niya ako sa labang ito. Hindi siya magtatagumpay. Ano? Hindi maaari to! Joy. Yuren. Lani. Sisi.
Julie, Amiboshi. Awa naman. Wala siya. Naglaho siya! Tamahome! Tamahome! May inaalala ka ba, Kaika? Wala po. Pero, bakit ganito? Ang nararamdaman ko, masakit. Hindi ko maintindihan. Bakit may ibang kirot sa dibdib ko? Parang, nabawasan ng sigla ang kalahati ng buhay ko. Nalulumbay ako. Bakit ako nagkakaganito? Nakapagtataka naman. Huwag niyo na po akong alalahanin. Ayos na po ako. Wala po to. Mabuti naman. Siya nga pala, naglalaban ngayon ang grupo ng Koto at Conan sa isang madugong digmaan. Siguradong maraming tao ang magbubuwis ng buhay. Mas mabuti pa siguro, anak, kung maghahandog ka ng requiem para sa mga taong nasawi upang matigil ang digmaang ito. Opo. Genro, kaya mo pa ba? Siyempre naman, kahit kailan, hindi ako napagod sa pakikipaglaban. Bakit? Ano yun? Nawawala ang ating pinuno. Ano nangyari kay Otori? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang general ng Koto. Teka, naaalala ko na. Ikaw nga pala ang tagapagtanggol ng Seryu. Hindi ka nagkakamali. Kilala rin kita. Ikaw si Saitei, ang ika-4 na emperador ng Conan, hindi ba? Gusto mo bang tawagin din kita bilang isang tagapagtanggol ng Suzaku, Hotohori? Hindi ako makapaniwala na nagtungo sa isang digmaan ang pinuno ng bayan. Hindi mo na ba pinahalagahan ang buhay mo? Mas makabubuti pa siguro mamalagi ka na lang sa iyong palasyo kasama ng mga tauhan mo. Tapusin na natin dalawang digmaang ito. Ano? Pinagsanib ko ang puwersa ng lahat ng mga tauhan ng Koto. Pinaghandaan namin ang digmaang ito. Kaya magiging madali para sa akin kung tatalunin ko ang Conan. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo, Hotohori, hindi ko pinangarap kahit kailan na sakupin at talunin ng Conan lamang. Upang mapasakin ang mundo, nais kong sakupin din ng Conan, Hokan, Sairo at Koto na nanganganib ngayon dahil ito ang susunod kong sasalakayin. Lalong tumitindi ang aking paghahangad na sakupin ito dahil galit ako sa kanilang emperador. Kaya kailangan kong gumawa agad ng paraan. At alam mo rin bang nakatagpo ko ng isa pang mundo na nais kong mahulog sa aking mga kamay? Anong mundo? Bago yun, ano sa palagay mong aking dahilan at dinala ko rito ang aking mga tauhan? Kahit wala ng kapangyarihan ng Suzaku, 100,000 mandirigma ang naririto. Alam mo ba kung anong mangyayari kung lulusubin ko ang Koto? Iilan lang ngayon ang natitirang kawalang emperador. Alam mo ba ang tawag sa isang bayan na hindi mapagkakatiwala ng kanyang mga tauhan? Isang napakatahig na gusali sa buhangin at maaari itong mabuwag anumang oras. Ang digmaang ito, ang siyang lilindang sa kasulukuyang emperador. Ilang taong kailangan magbuwis ng kanilang buhay. Ayaw mo ba yun? Babagsak ang mga kaaway mo. Dapat ay magdiwang ka. Lilinawin ko lang sa'yo. Sabihin mo sa akin ngayon kung anong mundo ang nais mong sakupin. Sagutin mo ang katanungan ko. Anong mundo? Huwag kang mag-alala. Ikukumusta kita kay Miyaka. Miyaka, Tamahome.
Hindi maaari. Hindi ako makakapayag na guluhin mong muli ang buhay nilang dalawa! Hindi kita mapapatawad! Sige, subukan mo. Sige, subukan mo. Suzaku! Bigyan mo ako ng kapangyarihan! Miyaka! May problema ba, Miyaka? Wala. Para lang kasi may tumawag sa akin. Lubha siya nasaktan sa pakikipaglaban kanina. Mabuti na lang at nakaligtas siya. Tamahome. Kuya, sa lagay niya yan, hindi natin siya maaari ibalik sa libro. Hindi ba? Hindi ba? Humihingi po ako ng paumanhin. Hindi po namin inaasahan na nangyari sa kaibigan namin. Ba't ba ako nagdadahilan? Dahil sa kahilingan ni Julie, hindi ako maaaring bumalik sa libro. Kung babalik naman si Tamahome, sigurado akong hindi na kami magkikita pang muli. Pero, masama nang nangyayari sa kanila doon. Paano ba to? Anong gagawin ko? Miyaka! Maaari ba kita makausap? Eto na libro. Masama na ang nangyayari sa kanila. Wala na si Mitsukake. Ngayon naman, dumadanas ng hirap si Hotohori. Naisip ko, baka sakaling marinig nila ang tinig mo. Subukan mo, Miyaka. Mitsukake? Hotohori? 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 Si Miyaka. Naririnig ko siya. Nagmumula sa kalangitan ng kanyang tinig. Hotohori! Taski! Chichiri! Ako to si Miyaka! Naririnig ka namin, Miyaka! Bakit hindi ka pa bumabalik sa mundo natin? Paumanhin! Taski! Sana'y maintindihan niyo, hindi ako maaaring bumalik agad dyan! Hindi pa ngayon ang panahon! Miyaka, umatras na ang hukbo ng Koto. Pero hindi pa rin ligtas ang Conan. Ano? Hindi pa tapos. Patuloy pa rin ang digmaan. Miyaka, hindi ko siya mapigilan. Humanda ka sa pagdating niya. Sandali! Sino ba tinutukoy mo? Sabihin mo kay Tamahome na mangako siyang ipagtatanggol ang Conan. Sabihin mo sa kanya. Hotohori! Huwag ka na masyado magsalita pa! Hotohori! Tibayan mong loob mo! Makakaligtas ka! Alalahanin mo! Naghihintay sa iyo ang asawa mong si Hoki! Oo. Tama. Hinihintay ako ng aking may bahay at ng aking tagapagmana. Tama ka. Hotohori. Ipangako mo sa akin na gagaling ka. Ipangako mo sa akin hindi mo kami iiwan. Mangako ka. Miyaka, pangako yan. Darating din ang pagkakataon. Muling magtatagpo ang ating landas, nararamdaman ko. Naging maligaya ako na nakasama ko kayo. Miyaka, mahal kita. Sana'y lumigaya ka. Miyaka.
Emperador Hotohori. Makinig kayong lahat! Ang dalagang ito ang siyang napili upang gawing kinatawan ng Suzaku. Magbigay galang kayong lahat sa kanya! Nakapili na ako ng aking mapapangasawa. Si Miyaka. Halikang mamasyal. Mamaya na. Laban! Handa na ako. Nakabalik ka na. Mahal ko si Miyaka. Nakatitiyak ka ba sa iyong hinihiling, Miyaka? Oo, Hotohori. Mahal kita. Suzaku? Ano yun? Ayon sa alamat, ang tatak sa iyong leeg ay palatandaan na ikaw ay isang tagapagtanggol ng kinatawan ng Suzaku na magmumula pa sa ibang mundo at kakailanganin mo ang tulong niya upang matawag ang Suzaku. Suzaku? Isang dalagang magmumula sa ibang mundo? Maaari kayang siyang tutulong sa akin upang mapawi ang kalungkutan ko? Sana mahalin din niya ako. Hindi bilang isang emperador, kundi bilang isang ordinaryong tao. Sana. Hotohori. Hotohori. Mahal kita. Sana'y lumigaya ka. Sinungaling. Sabi mo, hindi mo ako iiwan. Nangako ka hindi mo ako pababayaan. Sinungaling ka! Nagkamali ka na. Nasaan si Miyaka? Si Miyaka. Huwag kang mag-alala. Nakaligtas siya. Ganun ba? Mabuti naman. Tamahome, pakiusap lang. Pero ilihim mo kay Miyaka. Pakiusap. Maaari bang bumalik ka na sa loob ng libro? Bakit, Kenny?